before we start, we have one more activity related dun sa game natin. So, eto, ano yung nakikita nyo? Si player number 1, magbigay ka. Ano yung nakikita mo? Which, ibig sabihin, Abad eh. birthday. Ikaw, Bike pala! wait lang, isa-isa lang. Player number 2, ano yung nakikita mo? Ilaw GPP. Basketball. Anong ibig sabihin? Playing in the painting. Magpe-play ka daw. Mag-game. Player number 3, ano nakikita mo? Pag sa dalawang sinabi. Papi, ano yung sabihin? Ha? May bago kayong alaga. Yung dalawang natitira, ano yun? Bike! Ano yung sabihin? Shiny new bike. Ha? Shiny new bike. Ano yung sabihin niya? Bike. May bago kang bike. May bago kang bike. O, yung last. Ano yung last? Hindi ka nasasabi. Ano yung sabihin? Ano yung sabihin? Or pupunta kayo na labas, gagala kayo. Okay. Anong napapansin nyo na pagkakapare-pareho nitong 5 na picture na to? Oh, yes. Mga gift. Okay, good. Ano to? Anything? Reward. Oh. Gift, reward. Prices. O ano pa? Merong isang specific tayong topic na related dun sa ginawa natin kanina. Mga Related bagay? din dito. Era? Mga bagay na Bagay na mayroon po ko. mahirap makuha. Ano ba? Pag may nagawa ka. Okay, so ang word na hinahanap natin is these things, mga picture na to, are enjoyable. What if not possible na magkaroon kayo ng new pet? Ano na ngayon yung the best na pipiliin yung reward? Modern Ano? bike. Cake? Cake, okay. So pag birthday mo, hindi na natin i-celebrate. No! Piyerkos pa rin. Okay, we have two. Either you play Basketball de Ohio. big league, kahit anong play yan, pwedeng Shiny new bike. Roblox, Play! Ay, bike! or meron kang bagong bike. Tanggalin ang bagong bike. Mas gusto mo. Pipiliin o tatanggalin? Ano yung pipili? Ang mas gusto mo? Playing! Playing. Yes. Playing. 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 Lego! What if nawala sa reward na i-allow kayo mag-play? Ang kuhain Unlimited. nyo kasi! Eto na lang. Bibigyan ka ng new. Mag-enjoy pa rin ba kayo? Yes. Hindi. Ito lang. Bibigyan kayo ng new bike. Mag-enjoy ka. Yes or no? Hindi. Yung bike na may yung gulong sa gilid. Dalawa. Bibigyan ka. Enjoy ka pa rin. Kasi pounds pa rin siya. Bibigyan ka. Gusto mo, motor. Kasi wala na siya. Mag-enjoy ka pa rin. Big bike. Kahit yan na yung last option nyo, mag-enjoy pa rin kayo. But what if? Pati yun nawala. Wala na kayong option. Boy. Ano na kaya yung... Hindi nyo na pwede sabihin to kasi hindi na siya option. Is there something else na will make you enjoy life or anything? Kain. No? New shoes. New shoes. Not thinking you want them shoes. What are the other options besides this one? New clothes. Bagong bagay. Di ba? Bago mo. Tayo, makakaisip pa rin tayo as a tao ng ibang paraan para mag-enjoy tayo. Kahit tinanggal na yung option natin, ay, hindi na ako mag-enjoy dito, hindi na kasi siya possible. Pero there are ways, tingnan nyo ha, ngayon lang, nakapag-isip kayo ng anything na makakapag bring ng joy sa inyo. Yun yung topic natin. Now, yung ginawa natin kanina about this activity, yung mga enjoyable things. Ito yung explanation daw. If we spend too much time worrying or worry about too many things, what should be enjoyable is not anymore. So
So, kunyari, birthday mo, may birthday cake ka, may handa ka, and then yung mga bisita mo, Yes. pero masama yung pakiramdam mo. Meron kang lagnat. Ang kaso ka, hindi ka makalabas ng kwarto. Tapos may games. Diba? Palagi mo ba sasali ka sa games? Kasi nga, you are worrying kasi yung health mo. Diba? Masama yung pakiramdam mo. Although birthday mo nung araw na yon, andyan na lahat. Pero meron kang wino-worry. Diba? Parang hindi naman enjoyable yung birthday mo kapag may sakit ka. Gets? Okay. Kunyari, okay. Pupunta tayo, lalabas tayo. Pupunta tayo sa labas. Field trip, kunyari, family field trip. Okay. Pero ganun na naman. Meron kang sakit. Punta tayo dito, gala tayo, ganyan. Car seat. Sakit ka, or nagsusuka ka. Lalabas ka kaya pag niyaya ka ng mga kasama mo, dito, gala tayo dito. Diba? Because you are worrying something. Or, what if, nag-field trip kayo kasama yung kaklase nyo, pero marami dun sa mga kaklase mo, kaaway mo, or naiinis kayo. Hindi ako. Magpapakita kaya, halika dito, group picture tayo dito, may games tayo, sasali ka kaya. Opa. Yes. Kahit kaaway mo yung karamihan dun, or nagagalit sila sa iyo. Kaya mo pa kayong sumali games nila. Sure kaya ka? Kasi sigurado pupulihin ka no. Pag-iinitan ka. So wala na yung enjoyment kasi nga you will be worrying kung ano yung gagawin. Meron ka nang iniisip. Gets yung ano. Okay. What if meron kang bagong pet? Yes naman kayo. Cat or dog? Tapos nagpupo sa carpet. Anong gagawin mo? Lagi taas. Pumunta sa taas. Hindi, sa carpet mismo. Anong gagawin mo? Nililisan. Araw-araw mo nagpupupo yung alaga mo. Nililipat taas. Diba? So yung mga ganun, although enjoyable na mag-alaga ng pet, but meron kang dapat isolve. So nawawala na yung enjoyment sa pag-aalaga kasi ano nangyari, dilipat sa taas, hindi yung pet mo nasa taas na, hindi mo nakasama. Diba? Kasi nga, kailangan mo isolve yung pagpupup niya. Diba? Gets nyo? So may mga enjoyable events tayo. But there are also worries. So sabi dito, if we spend too much time worrying or worry about too many things, nawawala yung enjoyable moment. Okay. Now, we will read the parable of the sower in Matthew 13. Andun yung parable of the sower. So, Kuya will read Matthew 13 verse 7 while player number 2, dalawa na yung verse natin ngayon, 13:22. So 13:7 kay Kuya and then 13:22 kay dito. Matthew. Other seeds, wala lamang thorns that grew up and took out fruit out the tender plants. 22. 22. Chapter 10. 13 verse 22. Kukumpare na natin siya dun sa seed na napunta sa pot. As for what sown among thorns, it is the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches of the world, and it proves unfruitful. So, again, basahin yung 7 and 22. That will be our topic for today. Kukumpare natin siya dun sa seed na nagpo sa pot and then sa seed na nagpo sa rocky soil. This time, nagpo siya sa Thorns. mga thorns daw. Ano naman yung thorns sa buhay Thorny natin? bushes. So, ito yung sabi niya. Many people hear the good news which is the gift of salvation. But,
They are more worried about their day-to-day activities. They spend most of their time trying to get more money. They think that with more money that they have, they are happier. They will be. Sadly, this isn't just true. People can only be truly happy when they have genuine relationship with God through His one and only Son, Jesus Christ. Diba? Una, yung sin na nag-fall sa path, wala siyang chance. Kasi nga, ayaw niya ng, may event tayo, may hope heaven tayo, or punta ka sa church. Ibigay ka na. Siya, umayaw na siya. Wala nang chance na marinig na yung good news. Yung second seed, napunta sa rocky soil. Signifies na yung heart ng isang tao is Hard. na harden. So, nakaparinig siya, okay, naka-attend siya ng event, narinig niya yung good news, word of God, pero dumaan lang. Hindi nag-soak in sa kanya yung gospel. Dumaan lang. O para nag-bounce. Kasi nga hindi soak yung heart niya. This time, narinig niya yung word of God, in-apply niya, okay, so nag-e-enjoy na siya kasama na si Jesus. But, merong external na forces na nag-affect nung pag-e-enjoy niya. Yun yung mga thorns natin, which is worrying. Nagwo-worry na tayo, okay na yung buhay natin with Jesus. And yet, biglang naisip mo na, ay, kailangan ko palang gawin to, ay, kailangan ko palang gawin to. Ay, ito pala, dapat kong unahin. So, yung moment na nag-enjoy ka na with Jesus is biglang nabura. Kasi nagwo-worry ka na. Yun yung nangyari doon sa seed that fall on the thorny bushes. Inuna niya yung worry niya. Although nasa soil na siya, nagkaroon siya ng deep root, pero kinain siya ng thorns. So yung paglago niya, hindi na Yung tuloy. thoughts ay yung worrying. Yes. Parang siyang damo. Kunyari, ikaw yung rose or kung anumang fruits, vegetables dyan or plants dyan. Pero may damo ka sa katabi. So yung nutrients na dapat mong makuha para gumanda Ay, ikaw na lang. para gumanda yung tubo mo, yung flowers mo, or kung ano man yung bunga mo, is hindi mo nakukuha lahat kasi inaagaw ng damo. Anong ginagawa ng gardener? Tinatanggal. Tinatanggal mo damo. Para all the nutrients is mapunta sa kanya. Dati na siya. Okay. So, doon natin malalaman. Okay. Kung sino ba yung magtatanggal nung thorns o yung grass na pumapalipit sa atin? Tingin nyo. We have 7 questions here. Let's start with player 1.